Patuloy po na tumitindi ang iringan ng dalawang paksyon diyan po sa Senado at ito po yung mayorya na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ang sa minorya naman ay pinangungunahan ni Senator Tito Soto. Pero sa ngayon ay nagbabatuhan po sila ng aligasyon at umantong pa nga ho, no, sa pag-walkout ng minorya o minority bloc. Ito ay matapos na kung saan ay hindi na pagkasunduan kasi meron pong motion na dapat ho ay kasi may panukala na payagan online na makapag-participate. Ito pong si Senator Bato de la Rosa o sino mang senador at para makalahok sa sesyon at bilang halal na opisyal ng gobyerno. Pero dito ho mga kababayan ay siyempre kasi sa mga nakaraan ay marami rin ho, no? Naghain po ng resolusyon at noong 2021, ito bibigyan lang ho natin ng pansin. Makikita nyo sa ating sa ating TV screen, ito hong Senate Resolution number 51. At ang mga rito, ang nagsulong po nito ay itong sina Senator Franklin Drilon at Panfilo Lacson. Yan yung Senate Resolution number 51. At ito allowing Senator De Lima to participate in plenary. Ito sessions through teleconferencing, video conferencing, and other forms of remote or electronic communications. Yan po yung resolution. No? At meron pa isang resolution na kung saan ay inintroduce naman gayon din ni Drilon, Ontiveros, Pangilinan, at Recto, ito, makikita nyo rin sa ating TV screen, ay ito ang resolusyon ay nagnanais na payagan si Senator De Lima sa makapag-participate o makilahok sa plenary sessions and committee hearings. Ayun, tulad ng yung video teleconferencing at iba pang uri or remote or electronic communications. So dito mga kababayan ay pinagtatalunan na kung noon ay pwede kasi alam naman natin na itong si De Lima kakampi ho yan noon nila Drilon, di po ba? So wala naman sabihin natin na tumayo noon na bakit kakampihan nyo at papayagan na makapag-participate sa hearing o sesyon at kakampi nyo kasi. O wala hong ganun tumayo. Bagamat hindi po naprubahan dahil sa alam naman natin, sa demokrasya, mayorya ang nagwawagi. So, nagwagi ho ang mayorya at hindi po nakalusot yan. Sa ngayon naman, balikan ho natin yung kasalukuyang sitwasyon, nagsulong po ang majority bloc sa Senado na pinamumunuan ni Senator Alan Cayetano. At dito naman ho mga kababayan, pwede naman nilang pagdebatihan yan magdebate at kaya magbotohan. Kasi ganun ho talaga sa demokrasya. Okay na kailangan kung magbotohan, di mayorya. Kung nanalo ang mayorya, wala ho tayong magagawa kasi ganun ho, numbers game ho yan, di ba? Kahit saan naman labanan di po ba? At ngayon, nag-walk out. Tingnan ho natin kung hanggang saan ho sila laging mag-walk out. Kung mag-walk out na po sila hanggang 2020, sigurado mas makakasama po ito sa gobyerno, di ba? Lalo na po sa administrasyon dahil sa yung kanila mga priority bills ni Pangulong Marcos Jr. ay malabo na pong maaksyonan. Pero may binabanggit itong si Senate Minority Leader Tito Soto na maaari daw po silang tumakbo sa Supreme Court para pigilan itong online participation, yung panukala. Okay naman siguro mas maganda. Pero ako sa aking pananaw, ang pinakamainam makipagdebate kayo sa plenaryo. Kasi ang ginagawa ngayon ng ilang senador ay sa media po sila nagsusumbong, doon sila nagsasabi at may mga binabanggit, yung teleconference ginawa, yung kasi may pandemya. Wala namang pandemya. Ngayon, bakit natin babagoy? Sabi po ni Senator Gwin Gatchalian. Tapos, ito naman si Senator Rizal Tepero, sabi walang national emergency, walang force majeure, wala silang quorum, subukan nila tuloy ang amendment sa rules. Yan naman sabi ni Senator Rizal Tepero. So, siguro yung kanilang mga pahayag, mas maganda ay banggitin po nila ito dun mismo sa plenaryo at sila po yung makipagdebate. Di po ba? Yun po ang pinakamainam.
na dapat gawin at pero sa ngayon, yung mga nangyayari po dyan sa Senado, lahat po ay ibinibintang po sa mayorya. Kaya nga may binabanggit ko itong si Senator Amy Marcos. Kasi parang ang ginagawa ho, eto meron pa isa, ito pong si Senator Ping Lacson ay noong 2010 ay pumabor ho siya. Mga kababayan, na kung saan ay ito ho na si nooy Senator Trillanes ay mapahintulutan na dumalo sa mga sesyon at pagdinig sa pamamagitan ng remote o electronic means. O yun ho. So sa mga nakaraan, sila ho nagpapanukala, pwede. Kaya ang tanong ho ngayon, bakit ngayon hindi pwede? Pag-uusapan naman at siyempre kung mayorya po ang nagsabi, di wala pong problema at ganyan po talaga ang demokrasya, di po ba? So dito naman ho, ang binabanggit talagang parati hong sinisisi at ibinabaon daw ang Senado, sinisira raw po ang dangal. Ito, pumalago si Senator Amy. Ang sabi niya, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtakpan ang flood control. Yan po ang sabi ho. At itinuro ni Senator Amy ang Blue Ribbon issue sa pagbagsak sa tiwala diyan po sa Senado. So yan po, diretsahang pumalag si Senator Amy at kasi talagang parang nag-aaway tapos sasabihin ako binababoy ng mayorya. Ito hong Senado. So dito ho mga kababayan at siyempre ito po sa gitna ng tensyon sa Senado at sinabi po ni Amy Marcos na hindi umano nagsimula sa mga sigawan, bangayan at walkout ang pagkawala ng dangal ng Senado kundi sa umano'y pagtigil ng investigasyon sa mga controversial na flood control projects. So yun po at sabi po ni Amy ay yung mga nakitang tensyon ngayon sa Senado ay ang sabi niya sintomas. Ito po ay ang binabanggit niya talaga sintomas daw ito na talagang yung mga yung mga senador ay mas malalim na problema sa institusyon. Ayun. Kayo ho mga kababayan at ako naman ang pinakamainam ho na gawin siguro wala namang masama. Nasa rules din naman kasi wala sa rules yung yung payagan o pahintulutan ng isang senador na makapag-online, makapag-participate. Pero wala rin naman sa rules na bawal magdebate at bawal pagbotohan ang nasabing issue. Kasi nandyan ho talagang dapat ho kung lahat ng mga usapin na hindi pumapagkakasunduan sa isang kapulungan, di magbotohan. At kung sino ang nagwagi, yung mayorya, yun po ay respeto, di po ba? Yun ho sana at ewan ko lang ho bakit nung nakaraan pinagbotohan din naman yan Yung request ho nila Drilon, Lacson, Ontiveros, Recto, Pangilinan na mag-participate si De Lima, pinagbotohan pero natalo. So nirespeto ho nila yung desisyon noon ng mayorya. Ngayon ho, kung magkakaroon po ng botohan at tapayagan ang online, irespeto rin sana kung sino ho ang manalo. Kung mayorya, wala ho tayong magagawa. Siguro kung sila pong nasa majority, baka i-rejectin ho nilang bigla yan. Wala rin, di ba? Ganun ho talaga, mga kababayan. Pero ang pinakamasaklap po rito, talagang ipit po. Ipit po rito ang taong bayan. At ngayon, ay kanya-kanya ho silang mga pahayag at pareho sila nagmamalinis. Kanya-kanya ho silang pagmamalinis, mga kababayan. Pero dito ho, maliwanag ho na ang mayorya, sila ang mayorya, so sila po masusunod. Di po ba? Yun ho ang ating, ako yun po ang aking posisyon. Kayo ho sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ano po masasabi nyo rito? Kasi talagang nagkakagulo ho ngayon dito po sa atin, sa Senado. Pero talagang ang pinakamainam ho talaga, dapat ho ay sumunod po ang lahat base po sa tunay na demokrasya. Kapag nagdesisyon ang mayorya, irespeto po ng minorya. Kasi minorya kayo Ganun talaga nung kayo naman majority, lahat ng mga gusto nyong sabihin, nasusunod. Katulad na lang sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
maraming nagmomosyon na ipatawag si ganito. Ba, Senator Marcoleta, ipatawag mo si ganito. O itong official nito, yung 18 ex-Marines. Pero sila ay nasa mayorya. Na sa pangunguna ni Senator Ping Lacson at Tito Soto. Sinong namayani? Di ba yung mayorya? Hindi po na ipatawag ito pong si Romualdez. Itong 18 ex-Marines. Yung kay Orly Gutesa na kung saan ay dapat ho ay, di ba, ang ganda ho ng kanyang testimonya, pero binaril po dahil sa notaryo. Na kung tutuusin naman ho mga kababayan, baliwala yung notaryo kasi andun ho marapos sa Senado itong si Orly Gutesa, ex-Marine soldier din po ito, at nanumpa po siya na nagsabi siya at magsasabi ng katotohanan sa harap po ng mga senador. So kahit na wala na hong affidavit wala hong notaryo, pero sinilipan po ng butas. So nakikita ho mga kababayan na parang ang naging perception po ng tao, meron silang pinortektahan. Mayorya ho sila noon. So sila po ang nasunod, kaya wala ho nangyari, di ba? Kahit na anong ginawang banat ho ni Senator Marcoleta, wala pong nangyari dahil sa nasa minorya ho siya. Pero ngayon, bakit itong bagong minorya na dating mayorya ay sila po ay nag-iingay at nagrereklamo, samantalang yung kabilang grupo naman, nung sila po ay nasa minorya, wala ko silang reklamo banat lang ng banat kung sakasakali, makakalusot halimbawa di ba, just sa Blue Ribbon Committee noon di ba, ang dami hong mga sinasabi, ito ipatawag nyo, wala. Kung ano-ano sinasabi, kasi siyempre nasa discretion po ito ng chairman ni Senator Ping Lacson. Kaya naman, wala ho. Ang nangyari, mismo mga kasamahan ni Senator Lacson sa nooy, mayorya ho sila, wala po kinapos ng bilang yung kanyang partial committee report, di ba? Siya po ang kailangan So 7 lang po ang pumirma. Birin mo, makasama niya na ho sa mayorya noon, hindi ho niya napasang-ayon at hindi niya nakumbinse na pumirma sa resulta po ng kanyang investigasyon. So dito ho, mga kababayan, talagang nagugulo. Alam niyo, yung pagkakawatak-watak ho ngayon ng Senado, ganyan din po ang pagkakawatak-watak ho ngayon ng mga Pilipino. Di po ba? Siyempre, ngayon talagang napaka-popular ho ngayon ng mayorya at ito ay sinasabi, ito'y konektado raw ho dito sa mga Duterte, ganoon naman ho talaga. Samantalang yung minorya ay idinidikit naman kay Pangulong Marcos Jr. Kaya may mga sinasabing may mga bansag sa online, napabasa ko lang na BBM 11. Yun ho. So, ano ibig sabihin? So, sila po ay parang lumilitaw na kaalyado o mga bata, di umano, base po yan sa mga online ni Pangulong Marcos Jr. So, ganun po nangyayari. Kaya, talagang hanggang saan pupulutin ang Pilipinas. Alam nyo dito kapag nagpatuloy itong digmaan ng minorya at mayorya, maiipit po ang taong bayan dito. At lalo't siyempre, ewan ko lang dapat gumawa ng paraan si Pangulong Marcos Jr. na kanyang kausapin itong Grupo 11 na dati naman siyang senador, dapat magbutuhan ka dyan kung sino manalo, di wala ko tayong magagawa. Di ba? Kahit sa panukalang batas mga kababayan, di ba? Kapag nagsulong ka ng isang panukalang batas at kapag yan po ay hindi inaprubahan ng mayorya, wala kang magagawa. Di ba? Sa mga nakaraan ang daming mga panukalang batas na kung saan, di ba, yan po inaharang Kuminsan sa committee level pa lang di ba? Nahaharang na at hindi po makausad hanggang sa plenaryo. Ganyan po talagang demokrasya, di ba? At kung kaya't kadalasan ang ginagawa yung Pangulo mismo, para gustong maging mabilis po at ma-shortcut yung proseso, ay kanyang sinisertipikahan bilang urgent bill. Ganun ito, mga kababayan, di ba? So, yan po, yun ang tama. Pero ngayon, nagpepersonalan na po yung ating mga senador at laging isinisisi sa bagong mayorya. Ako sa tingin ko, dapat kung yung mga nasa minorya, diyan na lang kayo sa plenaryo magdebate. Magbalitaktakan kayo at magpagalingan. Kasi yan naman, di ba, kasama yan sa inyong tungkulin Bilang senador,
mag-introduce sa mga panukalang batas at pag may mga issue, pagdebatihan, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa ating mga viewers? At dito ho sa pag parang ang minorya ho ang nagsasabi na mayorya raw po ang may kasalanan. Okay, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Yung aking Facebook, paki-follow rin po, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.